Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Isa pong mapagpalang pagbati at welcome po sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Ako po muna ang inyong makakasama sa episode na ito ng programang Ang Pilipinas Ngayon dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Sa ating po mga taga-subaybay, taga-pakinig, taga-panood, hindi lamang po dito sa loob ng bansa maging sa ibayong dagat, lalo sa ating mga overseas Filipino workers, at sa ating Filipino diaspora, may mga developments po nangyayari ngayon dito sa loob ng bansa, partikular dito sa loob ng National Capital Region, okay? Sapagkat kanina pa hong umaga ay nagkaroon na po ng malaking pagtitipon itong Iglesia ni Cristo. Ito pong religious group na Iglesia ni Cristo dito po sa Quezon City, partikular dito sa may bahagi ng EDSA, maging sa isang bahagi ng Metro Manila. So ito pong malaking bilang na ito ng mga nagpoprotesta mula sa INC ay nagiging sanhi ngayon ng matinding trapiko, dito sa may bahagi ng EDSA, bahagi ng Ortigas, Marikina, at nakakaapekto na po sa iba't ibang mga daluyan ng mga sasakyan. At hindi lamang po yun, pati po ang ating Philippine National Police, kundi po ako nagkakamali, sa pangunguna ni PNP Chief Melencio Nartates, ay inilagay na po sa full alert status ang Philippine National Police. Dahil po sa malaki kasi at marami ang sumama o kasama dito sa protest rally na ito ng INC o ng Iglesia ni Cristo. Isa po ang itinuturong dahilan dito ng protest rally na ito. Ito ay bilang pagsuporta kay Senator Marcoleta, Rodante Marcoleta, na inyo pong matatandaan nito pong nakalipas na araw, actually kahapon lang, nagsabi po kasi ang ating ombudsman sa pangunguna ni Ombudsman Boying Rimulya na kakasuhan nila ng plunder case ito pong si Senator Rodante Marcoleta dahil sa election campaign na kanyang natanggap. At nung siya'y kongresista pa. At siyempre ang panig naman po dito ni Senator Marcoleta, ang sinasabi po dito ni Senator Marcoleta, ito'y pamamaraan lamang upang siya'y patahimikin. Lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan ay yung flood control anomaly, yung bilyong-bilyong pisong nawala sa kaban ng bayan dahil sa flood control anomalies na ito. At nagpalabas na rin po ng pahayag ang Iglesia ni Cristo, ang mismong Iglesia ni Cristo, sinasabi po nila sa kanilang opisyal na pahayag, hindi sila tutol sa pagpapatupad ng batas. Ang hindi lang nila matanggap yung babaluktutin yung batas. Yun ay ayon sa kanila. Yun ay ayon sa kanila. So sa kasalukuyan po, patuloy pa sa mga oras na ito habang tayo nagpo-programa, mga alas 12:40 o alas 12:40 o 35 ng hapon dito sa Pilipinas, patuloy pa rin po ang protest rally ng mga kasapi ng Iglesia ni Cristo dyan. At marami po sila. At nagiging sanhi ng matinding trapiko na talaga naman po nakakaabala sa mga commuters, sa mga motorista, sa mga papunta ng kanilang mga trabaho o saan man sila patutungo, okay? At syempre nakabantay naman po ang ang Philippine National Police, ang Philippine National PNP at iba pang mga ahensya ng gobyerno na dapat maitaguyod ang kasiguruhan at katiwasayan at kaligtasan ng the general public. Okay? So susubukan po nating makipag-usap sa ating Metro Manila Development Authority MMDA Metro Base para malaman po ang sitwasyon ng trapiko dito sa nangyayaring protest rally na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa mga oras na ito. Alright, nasa linya na po ng komunikasyon natin si Miss Pe Karinan ng ating MMDA Metro Base. Miss Pe, magandang
Magandang araw po, Miss Pe. Yes, magandang hapon din sa inyo, Sir Ray Sampang, at sa Opo. lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Alright. Miss Pe, kamusta po ang sitwasyon ngayon ng trapiko sa pangkalahatan sa National Capital Region, particular dito sa EDSA, sanhi ng itong malaking rally ng Iglesia ni Cristo? Sa ngayon po, sir, yung sitwasyon po dito sa may EDSA southbound, regarding po sa rally po ngayon, ayun, yung buntot po natin ng southbound ng EDSA, andito na po sa may Ermin Garcia. Tuloy-tuloy po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora, hanggang dito na po sa may split po ng flyover ng Ortigas. Then yung northbound naman po, ang tail end naman po ng heavy traffic ng sitwasyon nito, yun nandito na po sa may nandito na po sa may pag-ahon po ng tunnel ng show, patungo naman po dito sa may White Plains na po. Dahil nga sa sitwasyon dito, kaya ganun po kabigat. Kaya apektado din po yung kahabaan po ng Ortigas. Kung galing kayo ng C5, apektado po yun. Pati yung galing ng San Juan, na rin po siya, apektado po sa sitwasyon ng traffic dito sa mga rallies po. Okay, ulitin ko lang to, Miss Pe, ha? Ang tail end ng pa-southbound nasa Ermin Garcia na, tama ba? Yes, opo, tama po, nasa area. Wow. Tail end yun, tail end yun. Sa north, yung tail end po. malayo na pala. Okay. Anyway, northbound, ang tail end niya nasa pag-ahon ng show, tama ba? Opo, yung pag-ahon ng show or sa Julia Vargas. So apektado yung White Plains pati C5, yung Opo, daloy. apektado tayo yung White Plains po kasi ginawa na rin nila na alternate route yung C5 dahil sa papunta doon sa destination nila. Kaya ang EDSA at saka C5 mabigat na rin po. Wow. Okay, so ano yung mga alternate routes na pwedeng daanan ng ating mga kababayan na nakikinig ngayon, sapagkat marami kami nakukuha mga tawag saan daw pa pwedeng dumaan dahil nga ang tindi ng traffic. Sa ngayon po, ang masasabi ko lang po sa mga motorist po, yung magta-travel, kung maaari lang po kasi sir, kahit saan tayo magpunta, kung pupunta tayo, mabigat talaga. Kahit ibigay namin yung C5 o punta tayo dito sa may area po ng San Juan, papunta ng Mandaluyong, mabigat talaga, sir. Yung traffic ngayon sitwasyon. Kung maaari lang, yung iba nga tumatawag dito, sabi nila, di na lang daw sila papasok kasi wala talaga tayong magagawa. Dahil ang lang solusyon natin, MRT. Kasi yung carousel, yun lang po yung side na nakaka-travel yung mga sasakyan, pero paunti-unti lang yun, sir. Kaya wala na tayong magagawa. Alright, pero kamusta naman ang deployment ng ating MMDA traffic enforcers? Opo, meron po tayong mga enforcer na katalaga doon sa sitwasyon po ng ngayon po sa sitwasyon ng traffic na doon sa carousel para magabayan po yung mga motorist na gusto pumasok sa mga bus carousel lane. Yung po ang tapos iniwasan din baka siyempre init ng ulo. Yes. Kailangan din po natin yan na dapat may nagbabantay. Kasama na rin po yung mga PNP. Nandoon naman sila lahat ng mga Ma'am Pe, may nagtatanong dito, kamusta raw yung Katipunan? Ang Katipunan natin, ako sir, ang bigat po. Ang Katipunan natin, kung pa-southbound po tayo, ayun, after po ng CP Garcia, moderate to heavy na po yun. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Canli Industria talaga. Gapang na po. Grabe. Ganun din po yung kung galing naman tayo ng Bagong Ilog, yun, medyo kabagal tayo. Ang pinakaano naman niya, Canli Industria din po, sir. Sus Maria. Yung ulo niya. Okay. Dahil nga dito sa EDSA. Kasi yung kung tatawid kayo papuntang EDSA, hindi mo naman maiwasan. Meron talaga pupunta sa kabilang side. Apektado po yan. Pero Ma'am Pe, itong if we're going to limbawa Fairview Commonwealth, maluwag yan.
Ang Commonwealth natin, wala pong problema, sir. Kung Mm. Commonwealth lang po. Oo, kaso lang, kung pupunta tayo ng papasok tayo ng Katipunan, maasahan nyo po, yung palapit kayo dito sa may CP Garcia, doon nyo na mararanasan po yung moderate heavy. Wow, okay. So, may abiso ba sa inyo kung kailan matatapos itong rally na to ng INC? Wala, sir. Wala pong abiso sa amin kung kailan matatapos. Nako. Alright. Ah, So wala. it could go hanggang mamayang gabi kung gugustuhin nila. Observe na lang po tayo, magbamanman tayo kung kailan Wow. matatapos maluluwag po yung ng mga kakalsadahan. Ito, may nagtanong pa dito, Wampe. Umiiral pa rin ba yung coding ngayong ganito na ang sitwasyon? Ay, sir, wala pong advice sa amin. Kaya ang namin, continuous pa rin ang number coding natin. Okay, sige Sa po. ngayon, kasi itong time 12, window hour po. Pero hanggang 5 lang po yun, window Sige. hour natin. Oo nga, sige. Anyway, may iba pa po kayo bang ikang paalala o instruction o paunawa, Ma'am Pe, mula sa MMDA? Go ahead po, Miss Pe. Opo, ang masasabi ko lang po sa mga motorista ngayon, kunting unawa po sa sitwasyon ngayon, dahan-dahan tayo sa pagmamaniho natin at saka yung kaisipan natin, luwagin natin yung pag-intindi dahil hindi masusolusyonan yung yung galit natin kung papairalin natin. Yung Ma'am Pe, yung Lagi din, opo. yung road rage, no? Dahil nga sa stress sa Opo. pagmamaneho. Pag ganitong sitwasyon, dumadami yung ganun mga road rage na Oo, sige. Miss Pe, maraming salamat ha. Thank you very much. Thank you very much. Welcome po. Yan po si Miss Pe Karinan mula po sa ating MMDA Metro Bay. So ayun, narinig po ninyo ang dulo kung EDSA southbound, ang dulo po ay nasa Ermin Garcia na. Nasa Ermin Garcia. Oh, wow. Okay, at kung ikaw naman ay pa northbound sa EDSA, ang dulo ay nasa pag-ahon ng Shaw. Ano po, ang dito sa may Shaw. Apektado na rin po ang ang White Plains at ang C5. Okay? At yung may nagtanong na Katipunan, medyo heavy traffic na rin po sa Katipunan. So halos lahat talaga ng dadaanan, lalo na kung papasok ka dito sa Quezon City, kung galing ka man ng Commonwealth, galing ka man ng Bulacan, dadaan ka ng Commonwealth, dadaan ka ng, ganon, o Fairview, something like that. Dadaan ka ng Commonwealth. Sa Commonwealth, maluwag. Medyo okay pa. Pero approaching ka na ng circle, papunta ka na ng CP Garcia, yun na. Yun na yung traffic. At abutin ka na ng sandamakmak na oras at baka ubusin pa ang iyong pasensya. Okay? Anyway, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ngayon, ano ba naging cause nitong matinding trapiko na to? Ito yung, ang cause po kasi nito ay yung rally ng ika nga po ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA at sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Well, ang tinuturo po dito dahil sa suporta nila kay Senator Rodante Marcoleta. Ulitin ko, anong background nun? Kasi nga po nito actually kahapon, yun na nga, lumabas yung balita na sasampahan na ng kaso ng plunder si Senator Marcoleta dahil po sa nakalipas na eleksyon, lalo na nung kongresista pa siya. Okay, so mula doon, nag-build up yon hanggang sa ito na nga at ito na yung rally ng Iglesia ni Cristo. Pero may mas malalim pa ba na kahulugan ito para sa ating ordinaryong Pilipino? Alamin po natin yan sapagkat makakapanayan po natin ang ating political analyst, ano po na lagi natin kasama at lagi nagbibigay sa atin ng objektibong pananaw at direksyon tungkol dito. Walang iba kundi si Professor Froilan Calilong. Prof. Calilong, magandang araw po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Yes, good afternoon po, Kari, at good afternoon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. I hope hindi ka naipit sa traffic, Prof. Calilong. Prof. Calilong. Hindi naman po. Okay. Anyway, so napatawag po kami just to asking you again
for a Mhm. wider and deeper perspective on this matter at mabigyan kami ng tamang direksyon lalo na yung ating mga nakikinig at nanonood tungkol dito sa unang-una sa nangyayari ngayon. Una dito sa protest rally ng INC, sa mga nilabas na pahayag ng Ombudsman hinggil dito kay Senator Rodante Marcoleta na aarestuhin na rin, tapos isa pa itong kay former DPWH Secretary Manny Bonoan na from ika nga suspect dito sa ika nga involved dito sa flood control anomaly gagawing state witness ng Mhm. ombudsman. So first of all, can we please uh, can we please ask you, tama ba yung pananaw na dahil kay Senator Marcoleta kaya nagsimula itong protestang ito? Well, dun sa binigay na statement nung, sabihin na nating pinaka-spokesperson ng INC, maliwanag naman po yung binabanggit nila ron 'no, that, one of the reasons, and I think it's the primary reason why they are gathering right now is because of the impending arrest dito nga kay Senator Dante Marcoleta na alam naman natin na isang, miyembro at sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Mm. Ang mas malaliman sigurong pagtingin dito is hindi lamang yung pagsalba nila 'no, dito kay Senator Dante Marcoleta, kundi yung mas malalim na kadahilanan kung bakit po nila 'to ginagawa, and that Mm. is primarily because they are feeling and they're thinking na talagang merong paglilihis at pagtatakip na nagaganap dito sa ating bansa, Mm. particularly sa issue ng katiwalian, and this Mm. is something that they would want to remedy. This is something that, kumbaga pinapalagan na nila 'no. Mm. Siguro maaaring makita po rin natin dito, I think, uh, basically the people can only take as much, 'no. Mm. Mm. Kapag masyado ng, nandoon yung arbitrariness, nandoon na yung one-sided, na pagtingin natin ano at papatupad ng batas, I think, hindi na siguro kakailanganin pa ng, mas malalimang pag-analisa 'no, kundi Mm. yun lamang kadahilanan na medyo sumosobra na talaga. And I think Mm. this is where the sentiments of the Iglesia ni Cristo are actually coming from 'no. Mm. And, on one end, they are trying to protect their own, but on the other, side of the spectrum, they're also trying to advance the interests of the common ordinary Filipino people who is just, after for the truth, Mm. and, is actually seeking justice, reprieve and accountability for all the things that's happening in the country na yun nga, medyo sumobra rin naman, I believe right now it ginagawa na panggigipit Mm. ng ating ombudsman ano, Mm. and I think, ito yung nagpapalala dito sa ngit-ngit ng ating mga kababayan ngayon. Alright. So meaning you said protecting their own, meaning Senator Marcoleta, and Mm. ika nga yung damdamin at pananaw ng taong bayan na sobra na. Pero Mm. do you, tama ba na masabing mas kinikilingan yung dahil miyembro si Senator Marcoleta ng Iglesia ni Cristo? Well, hindi po natin mai-alisyon ano dahil nga alam naman natin na ang Iglesia ni Cristo are, noted for this 'no. They are very much, in support 'no, lalong-lalo na doon sa mga kanilang, kaanib doon sa kanilang, samahan. Primarily, kung makikita nga natin 'no, every election time 'no, they're very known for what we call block voting 'no, Mm. and kung ano yung sasabihin talaga ng, kataas-taasang liderato ng iglesia, ay yun ang sinusunod ng, mga kaanib nito 'no. So basically, this is part of their ano 'no, this is a part of their, the way they do things. It's a part of their system. It's how they process things Mm. basically. So, it's something internal, and the mere fact that, Senator Dante Marcoleta is actually a member 'no, I do believe na kasama siya 'no, or Mm. Mm. maaring, Mm. ito ay mag-a-apply din sa kanya dahil Mm. nga kasama siya doon sa kanilang sekta Mm. na kinabibilangan. Ito, Attorney Kalilong, ito, personal na tanong ko ito. Mm. Do you think yung naging desisyon ng ombudsman na gawing state witness si DPW Secretary Bonoan, do you think that's justified as a lawyer?
Para sa akin po kasi ano, mahirap po natin kasi 'tong makita unang-una, we need to be presented with, accurate facts 'no, Mhm. to begin with. Evidences should be there in the first place. And then 'pag sinabi po natin kasing state witness, dapat mawala po yung, presumption na he is one of the most guilty 'no. Yes, And, at in this least least case, guilty siya the 'no, mere least fact na guilty, marami oo. po siyang alam at Mhm, marami po siya talagang, nalalaman dito sa pangyayari dito sa flood control, ah, we cannot simply rule out the fact that he is not the most guilty, no? mhm, So, hindi para sa akin hindi hindi napapanahon ano at hindi talaga naayon na gawin siyang, state witness because, time and again, 'di ba, may mga pagkakataon nga na, talagang medyo ini-evade niya itong issue na 'to 'no, which, somewhat, gives us the impression na maaari talagang may pagkakasangkot siya rito na maaaring hindi niya talaga maipapaliwanag sa atin lahat ano, kung gagawin natin siyang state witness 'no. mhm, So, mhm, yun yung ano, yung nakikita natin dito and like I said a while ago, maaaring itong chain of events na 'to 'no, na patungkol dito sa ginagawa ng, ating ombudsman, ito yung talagang medyo bumubuhay ngayon dito mhm, mhm, sa sabihin na natin sa sentimiento 'no, dito sa mhm, medyo, maalab na emosyon na nararanasan or nararamdaman nating mga kababayan ngayon. Because like I said, you can only take as much 'no. mhm, Yung binabanggit ng ombudsman before na hinugna yung kaso nila mhm, Joel Villanueva, nila Jesus Cordero, but all of a sudden when they join the majority, biglang ang kaso ngayon, pag-aaralan pa lang daw nila ulit, things like this, no? Kumbaga parang flip-flopping yung statements, no? It does not really generate yung tinatawag natin very decisive and mhm, very accurate manifestation kung ano ba talaga yung dapat magiging latag ng isang ombudsman. So, mhm, I think lahat ito, it points out to the general idea na maaari talagang may hindi magandang nangyayari sa ating mhm, gobyerno ngayon. And ito yung siyempre inaalmahan ng taong bayan because mhm. yun nga, meron talaga hangganan naman lahat eh. Di ba? So, meaning yun nung lumabas yung mga pahayag na yun ng ombudsman, una kasi lumabas yung pahayag patungkol kay DPWH former Secretary Bunoan na gagawin siyang state witness. And then sumunod na yung kay Senator Rodante Marcoleta na kakasuhan ng plunder para doon sa Mhm. napakalaking halaga ng election donation o campaign donation supposed to be na natanggap niya ayon sa ombudsman. Okay, pero do you think this rally ng INC will have an effect on the decision of the ombudsman to change its mind? Sa tingin niyo ba magkakaroon ito ng epekto? Dito po talaga magiging ano 'no, magkakaroon ng, parang a true test of the resoluteness ng ating ombudsman kung, again, magbabago ba yung kanyang desisyon regarding this. Because if he does, then, it opens a lot of, ano 'no, a lot of possibilities na maaari yung mga I mean kung, kasi kinakailangan para baguhin mo 'to ibig sabihin merong miscalculation, may mga Mhm, pagkakamali ka 'no. mhm, So maaaring yung mga nauna nilang inaresto 'no, maaaring, it will be opening a lot of ano 'no, a lot of possible instances or possibilities na baka may mga mali din dun ano. mhm, So, medyo ano, medyo delikado at medyo mahirap kung magbabago siya ngayon. But then again, kung ipagpapatuloy niya pa rin ito ngayon at this point in time, it's also quite difficult 'no, on his part because he's really triggering, anger of the people. mhm, So I think what is imperative here is that he should have, acted with prudence, no? mhm, Kasi hindi po pwedeng padalos-dalos lalo na sa mga ganitong decision, lalo na kapag masyadong obvious na or mhm, masyadong apparent yung machinations na nangyayari. Kasi kung titignan natin, ano, for the longest time sinasabi ng ating may mga ilang witnesses na may mga kababayan na tayo na talagang ang pino-point out nitong flood control problem nito is si Martin Romualdez, pero bakit ang attention mo nakafocus dito kay Dante Marcoleta na siya namang nangunguna
sa Mhm. siwalat sana at pag-alam dun sa katotohanan nitong flood control. So I think this gives the public the impression that something is really dysfunctional or Mhm. something is really not right, no? Mhm. Kaya ito yung magiging problema niya ngayon basically. Mhm. 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 Okey. Now, ito pa siguro on a wider scale, ano po ang well, kasi kaya ko nasabing wider scale ano po Professor, Dr. Mm. Kalilong, I don't want to put, the elements of religion here, kasi siyempre 'di ba hiwalay Mm. naman ang religion Right, sa state. Pero right. ang issue kasi is I think, yesterday o nung makalipas na araw, nagkaroon din ng Mm. isang similar rally, kaya lang hindi siya rally siya against corruption. I think yung White Mm. Ribbon, kung di ako nagkakamali, ano po. Mm. Tama po. So, although hindi siya kasing laki nito ng INC, pero this was also headed by a certain religious group. I think Catholic naman, yung mga ilan Mhm. sa mga nanguna rito. And then you have now Mhm. the Iglesia ni Cristo, which is a Right. bigger group ngayon. Talaga namang malaki. So, ang ano ko Mhm. dito is, hindi kaya magkaroon ito ng polarization, parang nagpapakita rito na mas malakas ako sa iyo, itong religion ko, mas malakas kaysa sa iyo, mas marami kaming miyembro, Mm. mas disiplinado kami, we can garner this much of members and can influence or at least shake the foundations of the authorities. Hindi kaya may ganung mangyaring sitwasyon o perception, Dr. Mhm. Kalilo? Meron po kasi tayong tinatawag, Kari, na critical mass, ano, Mhm. ano. So sa isang revolution or sa isang pag-aaklas, no, nagsisimula po 'to sa isang conflict, no, at madalas kinakailangan maging maliwanag kung ano ba talaga yung pinaglalaban, no. At dito talaga nagkakaroon ng snowballing effect, ika nga, nagkakaroon ng inertia Mhm. ang isang kilusan, ang isang protesta, no, kagaya nito. So kung yung nung linggo nagkaroon, I think it was Sunday, 'no, na Mhm. nagkaroon nga sila nitong rally na 'to, 'no, na dinaluhan ng ilan, ano. Kasi nga maaaring yung gusto nilang ilatag dito, yes, it's a march against corruption, pero yun nga may mga nagsasabi na sila mismo, itong mga miyembro ng grupo na 'to, 'no, ay hindi talaga ginagamit yung plataporma na meron sila Mhm. at yung tao na nandun sa hanin nila para tuligsain yung corruption in general, kundi Mhm. kundi para lamang talaga tignan kung paano papahinain din yung Vice President Mhm. ahead of the impeachment, no? So kumbaga parang hindi na masyado nagiging maliwanag talaga yung mensahe. Mhm. Pero this time around, iba kasi yung ano, iba talaga yung, let's face it, 'no, kung ikukumpara natin between the Catholic and the Iglesia, meron talagang command ang liderato ng Iglesia, 'no. I mean, when you tell this to the Catholics, "Oh, let's go march in EDSA," ganyan. Yeah, some of them will go, some of them won't, 'no. Pero kasi sa Iglesia, merong parang ano, meron talagang act of compellence, 'no, lalo Mhm. na kapag nanggagaling dun sa kanilang mga leader. It's something that they need to do or that they must do, primarily because this was an order coming from the higher ups, no. So Mhm. yun yung malaking pagkakaiba. And as to the polarization, yes, po pwede natin talaga siyang ikumpara along that line. So pero dapat tignan din natin yung mas malalim na Mhm. mensahe Mhm. ng bawat pagtitipon, ano, Mhm. na hindi talagang goal natin dito is to really fight corruption. Mhm. Pero beneath those kasi may mga sanga-sanga pang dahilan, ano, na maaaring nagpapa-complicate dun sa involvement ng bawat isa. Alright. After all of these things happening, Dr. Kalilong, what do you think is the broader implications of itong mga nangyayaring ito sa political, sa political demographics natin, sa political situation ng Pilipinas, and of course, sa pangkalahatan na, para sa Pilipinas mismo, Dr. Kalilong? Well, basically, Kare, no, ang issue naman talaga rito kasi is corruption, no.
flood control, yung issue din about the impeachment, yung mga allegations laban sa ating ikalawang pangulo and among others, no. Pero I think what is very apparent here at maaring nangyayari ngayon at ito yung perception ng ating mga kababayan, no, basing it on the public sentiments, is that mukhang nagagamit ng ating pamahalaan yung state instrumentalities and the machineries that they have and the resources that they have in their disposal para hindi talaga bigyan or tumbukin itong issue na to, no? Kasi kung titingnan natin, itong kaso ni Senator Dante Marcoleta, maari nga talaga tong maari naman talagang meron siyang kamalian dito. Pero I think ang tanong dito is, does it really warrant that kind of punishment or that kind of case to be filed against him? When in fact, no, if you're just going to be very, very, strict about it, I think 75 million, I would agree, no, and I would say na mas marami pang mga tumatanggap na mga campaign supports, no, that is far exceeding 75 million pesos, no, especially during elections. Pero bakit hindi ito nakikita at hindi rin ito natitingnan? And also, I think the COMELEC also made statements against this 75 million campaign donation na binigay nito kay Senator Dante Marcoleta. So these are so many things, no, that I think really complicates the matter. Pero kumbaga kung titignan natin yung purview ng corruption, ito talaga yung gusto nating matugunan. Pero yung gobyerno parang tila hindi sila on the same page as that of the people, and this is where the conflict actually happens. So I think what is imperative here, what is important here is, for number one, for the president to really address the public, no? Ano ba talaga yung kinakailangan gawin para maging mahinahon itong sitwasyon, because otherwise nakita na naman natin ito sa kasaysayan natin, and certainly ayaw na naman natin itong maulit. Pero if events like this will continue, and I think it's good na may pumapalag at merong nagsasabi na hindi na tama, mali na itong nangyari, para hindi na paulit-ulit gawin ng ating gobyerno, kasi alam nila na may mga nagmamatsyag at may mga hindi basta-basta sasang-ayon sa kanilang mga ginagawa. Alright. With that, Dr. Kalilong, maraming salamat po muli sa oras na pinagkaloob nyo, again, for giving a more in-depth and your own personal perspective on the matters being discussed. Thank you very much, Dr. Kalilong. Maraming pong salamat, Kari, at mabuhay po kayo. Ating pong political analyst, Dr. Froilan Kalilong, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright? Sige, susubukan din po nating makuha, kung hindi man mamaya or sa ibang araw, ito pong ating Ombudsman Boyeng Rimulya, para makuha rin naman po natin ang panig niya tungkol dito sa mga nangyayari ngayon dito sa naging sanhiba ng protest rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil marami nga po ang nagsasabi na dahil nga nagganito ang INC, dahil para sa kanila, sa tingin ng INC, sa liderato ng INC, hindi patas yung nangyayari. At sabi nga ng INC, batay po sa kanilang naging pahayag, statement, hindi naman po sila tutol sa pagpapatupad ng batas. Ang tinututunan lang nila ay yung pagbaluktot ng batas. So para mabigyan natin ng fair shake at fair coverage naman ang Ombudsman, we will try our best na makuha po ang Ombudsman today, or if we're not able, dahil alam kong busy na rin ang Ombudsman ngayon, siguro sa ibang araw, para po ma-air naman namin ang side po ng Ombudsman ni Secretary Boyeng Rimulya. Alright, samantala inatabayan po natin ang press briefing naman mula po sa Malacanang. Pangunahan po yan ni Undersecretary Claire Castro, no? So sa ngayon wala pa ho yung ating press briefing, nakaantabay tayo. So habang nakaantabay po tayo, narito muna ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, dadako naman tayo habang inatabay natin ng press briefing mula sa Malacanang. Bigyan daan muna natin ang mga balita mula sa ating mga regional stations. Kasama natin si Stephanie Vicente. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa bugso ng ating mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Unahin na natin ang rehiyon ng Luzon. 708 residents ng Burgos, Ilocos Norte nakatanggap ng bigas mula sa Bawat Bayan Makikinabang Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Imawat dagiti 7 gasot ket 8 a benepisyaryo a residente iti ili ti Burgos Ilocos Norte iti bagas asag sa 10 a kilo iti tunggal maysa. Daytoy ket babaen iti Bawat Bayan Makikinabang Program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Iti naisayangkat a distribution nagyaman ni Burgos Mayor Crescente Garcia iti gobyerno nasyonal tadati kastoy a programa nga agtultuloy nga agserbi kadagiti umili. Kunana a pamaneknek iti naiget a relasyon dagiti nagduduma nga ahensya ti gobyerno tapno makatulong kadagiti pamilya. Nagyaman pay dagiti benepisyaryo ken ni Presidente BBM ken aminen a timulong nga ahensya apon iti panakaidanon tinasaw a tulong a naawat dagitoy. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Dadako naman tayo sa Agoo. Mahigit 66 na milyong pisong agricultural interventions ipinamahagi ng Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka sa lalawigan ng La Union. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Albert Kawile. Nasurok ngayon na mapulok iti na milyon na pesos agatad ti agricultural interventions in latang ti Department of Agriculture Region 1 para kadagiti Manalon ti La Union. Kabayatan ti distribution activity anay sangkat iti Ilocos Integrated Agriculture Research Center sa jay barangay sa Pilang Baknotan, La Union. Pasat ti La Union ti agigida na panakaiwaras ti tulong kadagiti upat a probinsya ti Ilocos Region. Nasurok kasangagasot nga asosasyon dagiti Manalon, kooperatiba, eskwelaan ken dumapay nga organisasyon dagiti Manalon
mannalon manipod ti 20 a unit ti lokal a gobyerno ti nakaawat ti nadumoduma nga input ken makinarya iti talon. Karaman kadagiti naiwaras ket dagiti bukel ti pagay, mais ken nateng, abono, pestisidyo, mobile solar panel, irrigation pump ken engine set, hand tractor, knapsack sprayer, gardening tools, plastic crates ken dadumapay nga alikamen ti agrikultura. Sigon kini Ron ni Ulat, chairman ti Nagsarabuan New Farmers Association ti Ili ti Baknotan, dakkel tulong dagiti 5 pump ken engine set anaawat da gapo ta mapapartakda ti irigasyon dagiti talon da. Kabayatan na naragsakan met ti San Benito Sur Farmers Association ti Aringay, iti panakaawat da kadagiti bukel tinateng, garden tools, foliar fertilizer, plastic crates ken drums para iti gulayan sa bayan program da. Sigon iti Department of Agriculture panggap ti programa a mapaado ti produksyon apit ken matgadan dagiti mannalon. Babayan ti agtultuloy a panakaypay dagiti moderno nga alikamen ken dumapay a suporta iti agrikultura. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Eastern Samar tumanggap ng 2 patient transport vehicles nagkakahalaga ng 276,000 mula sa Lotto Revenue Share ng PCSO. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Kinarawat ang gobyerno probinsyal han Eastern Samar ang duha nga patient transport vehicles o PTVs nga Lotto Revenue Share nga nagkakantidad 276,826 pesos tika nga Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ha turnover sa ceremony nga ginbuhat ha Toyota Mabolo, Cebu City. Ang mga donasyon ginkarawat ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardoni. Pinaagihan PCSO Medical Transport Vehicle Donation Program nga nagtutuyo pagparigun han serbisyo ha panlawas nga emergency response labi na ha mga hirayo nga komunidad. Ang Eastern Samar usahan na pulo nga mga probinsya Visayas nga nakabenepisyohan programa. Labot lahan duha nga PTVs kinarawat liwatan probinsya ang irabahin hakitan operasyon han Lotto para ikaduha nga quarter han tuig 2025. Nagpasalamat hi Governor Ivardoni ha PCSO ngan kan Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungod han padayon nga suporta. Ginsaring niya nga sisiguraduhon han gobyerno probinsyal nga magagamit ang mga bago nga PTVs base mapauswag ang emergency medical response ngan serbisyo medikal para ha mga estehanon. Tikang Didya Syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Dadako naman tayo sa Sogod. Department of Public Works and Highways o DPWH nagbigay ng educational assistance sa mga mag-aaral sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ria Mikate. Mihatag og educational assistance ang DPWH 2nd District Engineering Office ngadto sa matinunan sa tulo ka multi-grade school sa lungsod sa Nangon, Southern Leyte. Partikular niini sa Baligaong Multi-Grade School, Kalintaan Multi-Grade School ug Luwing Multi-Grade School pinaagi sa paghatag mga school supply ug bag nga makatabang silang adlaw-adlaw nga pag-eskwela. Dugang niya naghatag usab ang mga kawani sa DPWH ug cash assistance alang sa mga Parent-Teacher Association kung PTA sa matang eskwelahan aron ba suportahan ang pipila ka panginahanglanon sa mga tungaan. Kalabot niini mapasalamaton ang mga magtutudog ginikanan ng mga tinunan sa mga organisasyon nga ilang gila kada kung tabang sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon ug sa pagdasig sa mga kabatanunan sa pagpadayon sa ilang pag-eskwela. Ang mga inisyatiba nagpakita sa pagpakabana sa DPWH sa sektor sa edukasyon ug sa kaayuhan sa mga kabatanunan sa naasoy nga lungsod. Balita gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At ating napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Dadakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa lungsod ng Cagayan de Oro nagpulong para sa kanilang health rights at social protection. Pakinggan natin ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Nagkatigom ang mga membro sa LGBTQ+, alang sa paghiskot kalabot sa health rights social protection through health financing o mga legal rights pinaagi sa City Gender and Development Office ubos sa City Mayor's Office niadto nga milabayng adlaw. Nagpili usab sila og mga bagong set of officers diin na nahimong presidente si Edgar HCP Francisco Jr. Matod ni City Gada Focal Person Sol Mosqueda, ang mga opisyalis ang palig-on sa aktibong partisipasyon gikan sa barangay level o sa tibuok syudad gawas sa mga lektura ana usab libreng both sama sa PhilHealth membership registration, bone scanning signature, campaign alang sa rights to care card, cooperative membership o health promotion. Ang maong asembleya gisuportahan sa City Health Office, City Health Insurance Office, GR Burha General Hospital o Oro Integrated Cooperative. Kahilwayan, Mindanao Pride Philippines, Office of the City Councilor Dis Dahino o Office of the Sangguniang Kabataan Federation President, City Councilor Kenneth Jan Sakala. Ang maong asembleya kabahin kini sa kasaulugan sa Pride Month matag bulan sa Hunyo. Tumong nini nga mahatagan og atensyon ang mga membro sa LGBTQ+ sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Council sinuring muli ang mga hakbang kontra El Nino. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Justin Bulanon. Encabeza el Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Council o ZCDRMC con el second quarter meeting para discutir con el mga medida y preparación por causa ng posible epekto del El Niño na syudad. Yaman junta el diferente ahensya del gobierno y mga stakeholder para darle updates acerca el diferente sector posible epekto de largo tiempo de soles. Centro del mencionado discusión el condición del tiempo y clima estaba na pag-asa, estado del supply del agua na syudad, kondisyon del sektor de agrikultura, magkakonsyerne acerca el salud, animal health concerns, y el enhanced even influenza contingency plan para na año 2027 hasta 2029. El junta ay parte del mga medida para hacer fuerza el preparación, observa el mga potensyal epekto del El Niño y asegura el legada intervención para proteger el mga komunidad na syudad. Desde ang syudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Dito na nagtatapos ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, dadakuin na natin ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan habang ating inaantabayanan yan, ay magkakaroon muna tayo ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano, game na?
Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ang halo-halo ay isa sa pinakakilalang panghimagas sa Pilipinas. Makulay, matamis, at puno ng iba't ibang sangkap. Pero alam niyo ba na hindi ito orihinal na imbento ng mga Pilipino? Ito ay hango sa Japanese dessert na kung tawagin ay kakigori, na ang ibig sabihin ay shaved ice. Isa sa pinakaunang bersyon nito sa Pilipinas ay ang tinatawag na munggo con yelo, dahil sa pangunahin nitong sangkap na minatamis na munggo na may halong gatas at yelo. Kalaunan ay nadagdagan pa ito ng mga lokal na sangkap tulad ng ube halaya, leche flan, saging, langka, nata de coco, makapuno at iba pa na nagresulta sa kinalakihan at minamahal natin ngayon na halo-halo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Patuloy ang mga hakbang ng gobyerno sa kabila ng pagbaba ng inflation sa bansa nitong Mayo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi magpapakampante ang pamahalaan lalo't umiiral pa rin ang global oil crisis na nakakaapekto sa maraming Pilipino. Aniya, patuloy ang pagbebenta ng murang bilihin sa pamagitan ng kadiwa ng Pangulo Stores at accredited outlets. Gayon din ang pamahagi ng fuel subsidy sa agri at transport workers, bigas, cash assistance at iba pa. Ito po ay nakakatulong para po maibsan ang bilihin, no? Ang mataas na bilihin ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po ng ating administrasyon, hindi po magpapakampante ang gobyerno kahit po sinasabi natin bumababa yung inflation rate. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho para po magtuloy-tuloy na maibaba ang presyo ng mga bilihin. Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, epektibo na ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na Oil Price Guide ng Department of Energy o DOE. Magkahalong paggalaw ng presyo ang mararamdaman kung saan maaaring bumaba sa 10 sentimos o tumaas ang piso at 90 sentimos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, posibleng bumaba ng piso at 16 sentimos o tumaas ng 84 sentimos kada litro, habang ang kerosene posibleng bumaba ng 78 sentimos o tumaas ng piso at 22 sentimos kada litro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang bahagyang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay nagpapakita na kumakalma na ang presyo ng langis sa global market. Basically, it shows that the prices are kumakalma na yung merkado internationally, and then the prices are starting to calm down also. Hindi na siya yung parang dati na may 10 pesos, 20 pesos na increase or rollback na 10 pesos. It's settling na nearer to the number that it will hopefully na konti-konti may bawas ng bawas na sana umabot tayo to pre-war prices. Yan ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pinagpapaliwanag ng Department of Energy o DOE ang 175 generation companies na posibleng lumabag sa Public Service Act o rules ng DOE at Energy Regulatory Commission. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin
na naglabas kasi sila ng department circular na magbabantay sa performance ng generation companies at ang nakita nilang violations ng kumpanya ay forced outages, rotational brownouts at hindi pagsunod sa contracted power capacity. Kaya ngayong linggo, agaran silang maglalabas ng show cause order para makuha ang tamang report mula sa mga kumpanya na kanilang na-monitor na mayroong violations. Nilinaw naman ni Secretary Garin na hindi ibig sabihin ito guilty na agad ang mga kumpanya kundi ang show cause ay parte lamang ng due process. They are given the chance to explain also. Kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in the reports, in our records, they've been violating some rules. So they're given the chance. This is with due notice and due process na i-explain nila na maayos na. Ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, binigyang linaw naman ni Tourism Secretary Dita Angara Matay na hindi papalitan ang kasalukuyang tourism slogan ng ating bansa, ang Love the Philippines. Ani Secretary Matay, ang inilabas na Discover More to Love ay isang domestic tourism campaign lamang ng Department of Tourism at hindi nito nais palitan ang kasalukuyang slogan. Lais lamang ng kanyang slogan na mas mapataas pa ang domestic tourism ng Pilipinas upang hindi lamang ang mga dayuhan ang mismong mag-enjoy sa mga ipinagmamalaking mga tourism site ng ating bansa, bagkus mismong mga Pilipino ay makakita ng mga ito. I was very consistent from day one. I said I don't want to spend money on changing the slogan because I was trying precisely to avoid the inclination of people to say, we're better than the last one. We're trying to maintain that identity na ininvest na. Tapos, you know, you're targeting the local tourists, the Philippine tourists. So you love the Philippines already implicit. Si Tourism Secretary Dita Angara Matay. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo at 30, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 23 centavos habang nasa 38 centavos naman ang Japanese yen. Nasa 47 pesos and 37 centavos naman ang Singaporean dollar habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 1 centavo habang nasa 7 pesos and 81 centavos naman ang Hong Kong dollar. Nasa 81 pesos and 19 centavos naman ang British pound habang ang euro ay nasa 69 pesos and 96 centavos. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 10 centavos habang nasa 16 pesos and 31 centavos ang Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan at Alam sa internet ang fake news o mali at fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nagwagi si Filipino pole vaulter EJ Obiana ng kanyang unang gintong medalya ngayong outdoor season matapos manguna sa Czesław Cybulski Memorial sa Poznan, Poland nitong Lunes. Natalo ni Obiana ang 5.72 meters sa kanyang ikalawang pagtatangka para masungkit ang titulo at iniwan sa likuran ang field na kinabibilangan ni na Owen Hurd ng Great Britain at Matteo Oliveri ng Italy. Si Hurd, ang 2025 British champion, ang kumuha ng silver sa countback matapos silang dalawa ni Oliveri na tumawid sa 5.6 meters, habang ang Italiano ay nagkasya sa bronze sa kanyang season best jump. Ito ang ikalawang podium finish ni Obiana ngayong season, kasunod ng silver medal sa Flight Circus sa Dusseldorf, Germany 2 linggo na ang nakalilipas. Nagtapos siya sa ikawalong pwesto sa Wanda Diamond League sa Doha, Qatar at pumang-apat sa FBK Games sa Hengelo, Netherlands noong nakarang linggo. Pinili ng Filipino pole vault star na laktawan ang opening height na 5.25 meters at pumasok sa kompetisyon sa 5.4 meters na tinawid niya agad sa unang subok. Nilaktawan din niya ang 5.5 meters bago makuha ang 5.6 meters sa kanyang second attempt. Muling nilaktawan ni Obiana ang 5.67 meters at dumiretso sa 5.72 meters na kanyang nalagpasan sa second attempt para makuha ang kontrol ng kompetisyon. Itinaas pa niya ang bar sa 5.82 meters ngunit hindi niya na ito nalampasan sa kanyang tatlong pagtatangka. Ang pagkapanalo ni Obiana sa Poland ay nagdaragdag ng isa pang matatag na performance sa kanyang season habang patuloy niyang hinahasa ang forma para sa mga paparating na malalaking kompetisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na sa Pilipinas ang tinaguriang Mighty Mouse para pamunuan ang NLEX Road Warriors sa PBA. Inanunsyo ng NLEX sa kanilang social media nitong Lunes ang paghirang kay Jimmy Alapag bilang bagong head coach ng koponan kapalit ni Jong Wichico. Ayon sa NLEX, panahon na para magpasok ng renewed leadership habang pinananatili ang identity at continuity ng programa. Ginawa ang anunsyo ilang araw bago ang pagsisimula ng PBA 50 Governors Cup. Sinabi pa ng NLEX na ang hakbang ay bahagi ng pagpapalakas ng programa, pagsasanib ng bagong perspektiba at continuity para mabigyan ang koponan ng pinakamagandang pagkakataon na maging isang championship caliber team. Galing si Alapag sa 6 na taong stint sa coaching staff ng Sacramento Kings sa NBA at sa kanilang G-League affiliate na Stockton Kings. Ang 48 anyos na si Alapag ay isang 6-time PBA champion, 2-time Finals Most Valuable Player at kabilang sa 50 greatest players ng PBA history. Sasaluhin niya ang NLEX squad na nagtala ng 10-2 record sa elimination round ng PBA 50 Commissioners Cup bago ma-eliminate ng Token Text Tropang 5G sa quarterfinals. Unang sabak ni Alapag bilang head coach ng NLEX ay sa opening night ng Governors Cup kung saan makakaharap ng Road Warriors ang Macau Giant Pandas sa Julio Agis sa Inari Center sa Antipolo.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kumpirmado na ang pagpasok ng Philippine Men's Football Team sa 20th Asian Games na gaganapin ngayong Setyembre sa Aichi at Nagoya ayon yan sa Philippine Olympic Committee o POC. Inihayag ni POC President Abraham Bambol Tolentino na sa pagdaragdag ng men's squad umabot na sa 443 na atleta ang kabuang bilang ng Philippine delegation sa ASIAD. Nauna nang nakakuha ng pwesto ang Women's National Football Team para sa kompetisyong nakatakda mula Setyembre 19 hanggang Oktubre 4. Ayon kay Tolentino, ang minimum goal ng bansa ay mas higitan ang nakarang performance, kung saan nagtala ang Pilipinas ng 4 na gintong medalya, 2 silver at 12 bronze medals sa Hangzhou edition. Noong 1994 Hiroshima Games, may record na 524 athletes ang Pilipinas, habang 391 athletes naman ang lumahok sa Hangzhou noong 2023. Posibleng umabot sa 700 ang buong delegasyon, kasama ang coaches at officials kapag nakumpirma na ang 5 qualifiers mula sa gymnastics. Sasali ang Pilipinas sa 38 sa 47 sports na itinakda ng organizers ng Aichi Nagoya na nagtakda ng quota lalo na sa individual at combat sports dahil sa limitadong kapasidad ng host country. Nakapasok ang men's football team matapos umatras ang India. Maglalaban-laban ang 16 na men's teams at 12 women's teams sa football event na magiging under-23 tournament. Pinapayagan ang bawat koponan na mag-field ng 18 hanggang 22 players, kabilang ang maximum na 3 overage players. Ang pagpasok ng men's squad ay dagdag lakas para sa kampanya ng Pilipinas sa Asian Games ngayong taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbigay ng cash incentives ang Philippine Sports Commission o PSC sa mga batang atletang Pilipino na nagwagi ng 24 na medalya sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain noong nakarang taon. Sa awarding ceremony na pinangunahan ni PSC Chairman Patrick Gregorio sa PSC House, tumanggap ng financial rewards ang 24 na atleta at 20 coaches matapos makapag-uwi ng 7 ginto, 7 silver at 10 bronze medals sa continental meet. Bawat gold medalist ay nakatanggap ng 500,000 piso habang 250,000 piso ang ibinigay sa silver winners at 100,000 piso sa bronze medalists. Para sa PSC, ang insentibo ay hindi lamang tulong pinansyal kundi dagdag motibasyon para sa mga kabataang atleta sa kanilang susunod na mga laban. Ito ang unang pagkakataon na nagbigay ang PSC ng cash incentives para sa youth athletes, matapos na sa mga nakarang taon ay para lamang sa elite level ang ganitong benepisyo. Isa sa mga tumanggap ng insentibo ay si P. Dorden Wangkai, kampiyon sa boys 200 meters na naghahanda para sa Summer Youth Games sa Dakar, Senegal ngayong taon. Para sa PSC, ang pagbibigay ng insentibo ay bahagi ng mas malawak na layunin na palakasin ang grassroots sports development at ihanda ang susunod na henerasyon ng mga atletang Pilipino para sa mas mataas na kompetisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, naghain ng formal na reklamo sa Games and Amusement Board o GAB ang kampo ni boxer Eman Bacosa Pacquiao laban sa kanyang huling nakalaban at sa referee na nag-opisina sa kanilang laban. Ayon sa kampo ni Pacquiao, nakatanggap ang boksingero ng sunod-sunod at sinadyang rabbit punches sa likod ng ulo, isang
ipinagbabawal na suntok habang tinatangka niyang depensahan ang PBF Youth Lightweight title noong June 21. Sa naturang laban, nanaig si Rodelyn Perez via majority decision sa ilalim ng officiating ni referee Gerald Tomeldan. Ipinunto ng kampo ni Pacquiao na sa kabila ng paulit-ulit na illegal blows, walang ibinigay na babala o parusa ang referee. Nabanggit din na nakaranas si Pacquiao ng matinding pag-cramps mula paa pataas habang lumalaban dahilan upang sumailalim siya sa CT scan habang hinihintay ang resulta. Kinumpirma ng GAB na nakatanggap ito ng reklamo kaugnay ng umano'y misconduct at officiating lapses. Bilang bahagi ng standard procedure, hihingan ng komento ang mga individual na pinangalanan sa reklamo upang mabigyan ng due process ang lahat ng panig. Pagkatapos suriin ang lahat ng isinumiting dokumento, maglalabas ang board ng desisyon alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Samantala, nananatiling nakatuon ang GAB sa integridad ng proseso at hindi muna magbibigay ng pahayag habang hindi pa tapos ang investigasyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong nasubaybayan ang ating segmentong Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio. Sa Master Control, nandyan si Ma'am Susan Aison. Sa Warcast, nandyan sina Hero Lucero, Justin Osias, at ang pinakabago nating kasama sa team na si John Paul Lumuntad. At syempre nandyan din sa studio ang ating co-producer na si Jay Arevalo. At syempre maraming salamat din sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang lingkod Steph Vicente, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.